atong pagkilala na action ni ano, anak. Ako namin. Ano? Anak. Try na to ah. 1, 2, 3, go. Get up. Get it up, just it. Anak. Di ba? Okay na. Sige. Let's start. 1, 2, 3, go. Get up. Get out of here. Hey! Grabe yun, tsaka ka ng tawag nila yun. Alam mo, next Lord. Yes, Lord. For the last time. Get up. 1, 2, 3, go. Get up. Get out of here. Get up. Get out of here. Get up. Get out of here. Get up. Because he picked me up. He picked me up. Turn me around. Place my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because he made my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. Oh, I thank the Master. I thank the Savior. Because he picked me up. Turn me around. Place my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because he healed my heart. He changed my name. Forever free, I'm the last time. You pick me up. Oh, because he picked me up. You turn me around. Place my feet on solid ground. I thank the Master. Yes, Lord. I thank the Savior. Because he healed my heart. He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Oh, I thank God. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Ako siya tayo yung tago ng mga igsoon. Ayaw kaulang sa mong apat mga igsoon. Focus niya sa tubuhin na Diyos. Yes, Lord. Jesus. Para si Lord silang word mga igsoon. In Matthew 11:28, come to me all you weary and burdened, and I will give you rest. Wala ko kabalong nga igsoon, ang sayang giakian, karon nga si Mana. Pero nako'y rason para dahil ko na ito atong buhay nga Diyos mga igsoon. Manang focus na sa itong pagdayan sa atong buhay nga Diyos mga igsoon. Yes, Lord. We can trust in you, because you never fail. We can trust in you, Lord. Thank you for the love, Lord. You are worthy. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Pero ito, priya ito pa pag-maison. My sin and shame, in love you gave. You gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow.
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. And worthy is the Lamb seated on the throne. You crown me now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. He's worthy, Lord. You're worthy, Lord. He's worthy is the Lamb. He's worthy is the Lamb. For the last time. Yes, Lord. He's worthy is the Lamb. Salamat po Diyos sa pagkakasya sa Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Now you shall be many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Ato siyang dahil ng mga igsoon. Marapri ng babang mga igsoon. Karoon ang panahon na dahil siya. Oh, come on, let's give him praise in this place. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Hallelujah.
Ako siya ang batayan sa pagpagdaing. Hallelujah, salamat po Diyos. Salamat po Diyos. Yes, Lord. Huwag yung buhat kung wala kasamang pilihan o Diyos. He is worthy. Jesus. Makanang pagkayo, Diyos. Sa wala natin ang buhat, O Diyos, pero Ikaw na nirasyon sa mga kinabuhi. We love you, and I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Take joy in what you hear. Let me a sweet, sweet sound in your ear. Itong kanta sa pagkasi-kasi ng puso. I love you, Lord. The best is to be just and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I love you, Lord, and I lift my voice to worship
exalt thee, and I exalt thee. Sabi natin na pag-exalt. And we exalt thee, and we exalt thee. All of us will exalt. We exalt thee, and we exalt thee. For the last time. Oh Lord, exalted, we exalt thee. Oh Lord, I exalt you, and we exalt thee, and we exalt thee. For the last time. Oh Lord, the last time we exalt, and we exalt thee, and we exalt thee, and we exalt thee. Oh Lord, hallelujah, we bring your praise, we bring your praise, ang ipataas mo, pagpapakson, hallelujah, salamat po Diyos, yes Lord, salamat sa tanang hapag sa mga kinabuhi o Diyos, tapos ang kayan, hallelujah, huwag akong balik, humaya, because you deserve all the glory, honor, and praises, and adoration belongs to you. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, salamat po. Praise the Lord. God is exalted in His place. Everybody said amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Diyos. Excellent. For another Sunday worship together. Wow. Puno-puno na. Musta man, God is good. All the time. You're just on time to be together to worship the Lord. It's Youth Sunday today. The third Sunday, mga igsoon. Kaya salamat na nagkita ay napunta. Hindi mo dapat, praise God. Sister, brother, nagkita ay nasagda. Oh, gimingaw kaayo na sa usag-usag. Oh! Okay, imagine once a week, no, nagkita. Well, for some, na maka-join of Wednesday, Friday, to God be the glory and mga igsoon. So anyway, as one mentioned sa atong worship leader this morning, best sa Ginoo ang pag-worship. Best po na itong ihatag sa pagpaminaw sa iyang pulong. Can we promise to the Lord today? Amen? Amen. So, saan mo na ito paghatag atong best? Siyempre, maminaw ito mga igsuon. And ito ang gining tagaan o higayon na madawat na ito iyang mga pulong. There are times, masakitan mo yun ta, malipay ta, pero kay, I am just a servant here. I am not the authority, really. But then, tabangan lang tas Ginoo nga pasabtun ta niya, na atong madawat gini ang mga pulong. Isip, correction, isip nga nahigugma gyud siya kanatong tanan. We are not perfect here, nobody is. Amen. So, karon mga igsoon, ato ang pulong sa Ginoo. We've been reading earlier from the book of Romans 8:28 to 30. Familiar mo taan ni nga book? Familiar po taan ni nga gisulat ni Paul? Familiar po taan ni nga versikulo, no? Familiar? Mga Kristohanon, Nixon. Familiar, no? This is in fact one of my favorite verse na akong gikuptan.
Kay labi na kining sa 28 ra man kita mag-focus ani mga igsoon, but nay gipadayag ang Ginoo sa ako na ato ang saluron karon atong dawaton nga naa din siya importante pa na iyahang ipabuhat kanato nga iyang mga anak mga igsoon. So magampo sa ta, mamalandong ta, natabangan ta sa Ginoo magkarasalod, magkadawat siyang pulong this morning. Father God in heaven, salamat kaayo Lord sa pagsugod ni nga panibahon. Nga ikaw ang nasentro, salamat o Diyos, nga imong katawan, present karon. Salamat kay madasigod sila, malipayon, kung excited to hear your word. I am not able to know whatever is in their hearts, whatever they're going through. Pero ikaw ang among amahan, na nasayon sa tanan, ihugi kami, pasabta kami, kunya, hinaot na kani mga pulong o Diyos, among ang tumanon, as we are your people, obedient to your word, at tabangin kami nga makalahutay kami Ginoo. Gamit ako as your mouthpiece. Be in control of every words that will come out in my mouth. For I am your servant, only Jesus. But you are the owner of this message, and this we pray in Jesus' name. Amen. Kamusta man inyong simana, mga igsoon? Ha? Great. Okay ra. How about ang mga youth sa likod? Okay ra mo din ha? Okay, Jawa. Okay, mayroon kang atong pagdasi kaganina kay basta din na no. Dadawin ko kuan ini Women's WM Sunday. Kuan yapon, dinamuliem yapon. Alert yapon. So muna siguro natong buhaton no. Anyway, sige, naot na tabangan tas Ginoo karon sa iyahang mga pulong mga igsoon. Okay, so if you have your Bibles with you, atong napay gadala gyud mga kanang manual o kanang tinuod na Bible, dili man po tiyaw-tiyaw ning e-Bible. But then, abrihi, sa Book of Romans, may son, chapter 8, verses 28-30. Tuluran ni kabuok. Kay tuluran man taka-oras mo dili karon. Okay. Sige. Mamalandong lang tabi, at manindong, but isip dihog, ato lang i-focus ang atong kaugalingon sa mga pulong niya karon nga igsoon. So, Romans 8:28-30, nabato dito case, no? I-flash down ito, anak. And we all know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 29, kani ang text na ito karon mga igsoon. Center, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Then 30, those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Amen. So, pwede ko mangutana sa inyo, igsoon nga yan nung mapangutana. Pero importante kayo ni. Kamura na yun ang answer. Are you becoming like Jesus? Okay? Nakahisama ba kita kang Jesus? So, doon ay story nga akong nakita. Like, so, this is a funny story, pero ako kung mga kumapatani nga katawanan. But, nayo sa kabata, lalaki siya, no? Tanaw siya sa iya mga old pictures sa family. Yeah, nana siya na naglantaw siya daan sa iya mga family pictures. Yeah, tudlo niya ang mga picture, nangutana siya sa iyang mama. Yeah, matod niya, sa kalitrato no, kita niya na ito. Tana siya sa iyang mama, ma, kisa manigwapo kay nga laki, natapan mo. Pastor niya gwapo, pagpagadalo kay gwapo. Yan ano, ang bata, ma, kinsa ning gwapo ka lalaki ito pag mo. Ingon din, nag-smile niyang mama. Yan, ito pa po niyang mama, katawa, ingon niyang mama, that's your father. Ingon ng papa. So, ang mga lalaki nga bata, nga lalaki nga gamay, no, nangutana, naglingkod sa iyang papa, nakita niya nga naglingkod dito sa iyang couch, innocently asked na, then who's the man living with us now? Pero buwan siya kaila. Kanawanan kayo ni mga kay,
O photo na ba ito niya, karon nakita na niya yung papa nga, murag giuban na siguro, nanay mga wrinkles, kanya siguro ni tambok, wala siya kailan ba? So, tawa na siya, right? So, kung sa'yo nga natin, no? Sa ato ang mga padlantaw ba? That funny story, mga igsoon, reminds us nga, serious na siya, katawanan siya, pero ang pangutana nga, dili nagbago ang ato mga panagpay. Ang tinuod nga pangutana is, nagbago ba atong kinabuhi aron masusama kita ni Jesus? So, kaya na ison, kaya kanino bang atong pagka-senior na, padulog naman kita natin na, no? Automatic na siya mga isuon. Ang pagkatagulang, pagka-senior, natural na siya mga isuon. Kung magmalagpuson ka sa imong kinabuhi karon, posible na. Pero becoming like Jesus, kinahanglan nato kinipilion every day, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Amen? So as part of our introduction mga igsoon, atong ipakita din ang case, we do not become like Jesus. Amo naman tong title, di ba? Becoming like Jesus. Okay, nakita na tanan, no? Ang title, Becoming Like Jesus. Ato ang introduction is, we do not become like Jesus. Pinaagi sa ato ang kaugalingong puso. We become like Jesus because God begins to work. Iyang gisugdan ang pagpanarbaho kanato. God continues the work. Padayon siya hangtod karon, and God will complete the work in us. O iyahang tapuson ka na. Dili kita ang matapos siya na mga igsoon. So atong saynan karong kabutanon, upat lang kamao nga mga pundasyon, foundations for becoming like Jesus. Di ba kanya-kanya naman tayo mga gipang hangaan, influencer, kinsa pa ba, leader, no? Kaya na mga igsoon. But then, today, atong i-focus ang ato ang tinuha that we will all become like Jesus. Ready na ba mga igsoon? First, kinahanglan doon na may foundation, knowing that God has a purpose in everything. Romans 8:28. No? Paul says, nag-ingon siya dito mga igsoon, and we know that in all things, God works for the good. Na-notice nato din na mga igsoon na naay word ng all, tanan. So, dili ingon piniig. It is all. Dunay panahon na maayo ang ato ang lawas, maayo ato ang dagan sa negosyo, sa atong trabaho, sa pamilya. Dili lang kay panahon, no? Na atay kwarta, okay ta. Ay na may igsoon. Naay times nga healthy ta, no? All things na na ang good, apan naamo di ay good mga igsoon, even sa ato ang mga disappointments. Even kung naatay mga kapatyasan, even kung naatay mga luha. Usahay mong kita mga igsoon, even God is with us, pero dili yun nato malikayan na mabikil ta, mapuklid ta, muhilang ta, kaya di na nato kaya ang problema. Pero the Bible says, all things work together for good. It is one great foundation that God has a purpose. He is working in all things. He is working not only nga sa ato ang mga pagsulay, all the more nga naa sa dina mga igsoon. Even our unanswered prayers. Amen? Usahay, wala na ta nito, kay murag na-focus na ta nga, wala itubag ang atong mga giampo din na sa Ginoo. But today, the good news is, God is working in all things. Sa iyahang katuyuan, mga igsoon. Ang Ginoo makahimo sa paggamit sa tanan, aron matuman ang iyang katuyuan. But kita usahay, kinahanglan, korekan na ito mga kaugalingon mga igsoon, kay ang atong katuyuan, ang atong matuman. Dili ka na igsoon. Because naaman siya yung purpose. First, He created us in the image of His Son. So, kinahanglan, we become like Jesus. Na in good times, especially in bad times,
Even as you look back 2,000 years ago, wala pa ta nga tao mga igsoon. Pero atong naglantaw sa salida, nabasa na to siyang pulong, na daghan siya mga sufferings, daghan siya mga pains. Even he was mocked, being the owner of the heaven, earth, and even under earth. Yet, for the glory of God, iya hatong gihimo mga igsoon, kay dunay katuyuan ang iyang amahan. So, ingana mga igsoon, just also like to give you, kita gagluto pa tanan diri mga igsoon. Galuto tanan, labi na nga na YouTube, diba? Just an illustration, no? Luto adobo, ako nagluto ko kay para sa, ato ang mong pagkaon dito, apilas mga ero. Pagluto na ko adobo, na-notice na ako mga igsoon, nga kung tilawan mo isa-isa, una, kung tilawan na rin mo ang soy sauce mo, parat ba? Soy sauce. Kaya kung dito mo ka sa isa raka suka, aslong. Kaya kung dito mo ka sa paminta, gutom na mo. Dito mo ka sa paminta, halang. Pero kung imo nang usahon mga igsoon, pagluto, pag-mix sa iyang ingredients, di ba? Lami ang adobo. Maayo, perfect pagkaluto. Mausa ang atong kinabuhi mga igsoon. Sa atong kinabuhi, usahay, makatilaw ng pait. Perting paita. No? Perting paita, nga murag kapitos naman gihapon. Kaya na mga igsoon, sakit, whatever it is, pain that you're going through right now, in sickness, in whatever, in your family, marriages, finances, nakatanan na mga igsoon. But of course, there are some days na malipayon tayo, amen? God mixes everything together for our good. For our good, not in the good. Lahi man na, for the good. Sa iyang mga katawhan. So, usama inana ang plano sa Ginoo mga igsoon. Mental, all things. Ibutang na sa inyong kaugalingon karon, all things. Kaya aron nga sulayon ta sa Ginoo. Lord, wa ko'y kwarta. Lord, sakit ang akong kalawasan. All things, He works it for the good. Amen? Not just for the good old days, but even for the painful ones. Mauna di ay mga igsoon. Becoming like Jesus, one strong foundation that we heard today from His Word is because He has a purpose in your pain. He has a purpose in your disappointment. He has a purpose in whatever brokenness that we all are going through. Think about Joseph. Kini si Joseph lang ang ako murag ng pangalandungan. Imagine, iyang kaugalingong dugo ng mga igsoon. Traidor. Sakit kay na mga igsoon. Traidor na may nasa itong silingan o sa itong mga kauban sa opisina. Sakit, di ba? Pero sa itibuhan ni Joseph, he was even sold as a slave. Nabi dito nga, kaagi ni Joseph mga igsoon. Giwan siya ka ng giwin mo ang storya. No? Sa iyang 12 brothers, ano sila? So 11, ika-12 siya. Di ba? And ang ending, napriso pa. Kapayot, kaya ito ang kinabuhin ni Joseph. Oy, so kung ang tumatong lang tao na may igsoon nga, kung i-judge pa niya ang Ginoo sa plano siyang kinabuhi, nga usahay in anak ta. Basulo na to ang Ginoo, ato siyang murag, sometimes he curse and forgive me about that. Maabot niya po na. If Joseph judged the plan of God that time sa iyahang sufferings, wala na tayo luwas sa iyahang mga igsoon. But kung sa iyang giingon, sa Genesis 50:20, kung sa giingon ni Joseph mga igsoon, ingon si Joseph, you intended to harm me, but God intended it for the good. Makaingon ba na mga igsoon? We will become like Jesus if now, after the message, after the service, you will be encountering problems. Igno nato igsoon, Lord, liwat na ba ako nimo, Lord, and I want to be more like you. So kung na'y mga pagsulay karong Ginoo, wa ko kabalo. You intended this to harm me, but it is for your good. Amen? Grabe no, kay duna de siya katuyuan mga igsoon. So, maybe in our life application now, isa sa mga pundasyon as believers
as Christians na naningkamot kung unsa ang katuyuan sa Ginoo. Maybe you're carrying life's burdens nowadays in sickness, financial difficulties, global na naapektuhan kay ka emotionally because sometimes dili ta makabuhat sa atong buhaton. Layo man kay Middle East, alangan mag-traffic ka dito sa ilang nagubot. Ha? Nagasto magig kayo, maglukat pa kag visa, palit pa kag ticket. Remember, God may not explain everything, mga igsoon, pero He never wastes anything. Any problem, any joy, any accomplishment, He never wastes it for the good. Amen? Kaya nga naman, God has a purpose. Romans 8:28, in all things, even to the life of Joseph, even to the life of David, even to the life of Abraham, in all things up unto the generation that we are in right now, in Hillside Assembly of God Church, all things work together for good. Can we say amen? Again, God has a purpose. Ayaw na ninyo kalimti mga igsuon, kung naninguha ka, lagi Lord, daghan pa kay ko mga angay tuliron, daghan pa kay ko angay nga buhaton. That's not your problem anymore. Just believe His word today. All things work together for good. Can we move on now, mga igsuon? God has a purpose. I don't know kung saan inyo halagin giagian karon, but gidasig ka sa iyang pulong, doon na siya katuyuan. So let us all have that mindset nga pag ginagmay na problema, mamurag dako na. Think about what Joseph told the Lord. You intended to harm me. No? Nabatik kay na ako si Joseph sa iyang kaagi. Pero nakaingon pa yun si Joseph, Lord, you intended this for the good. Grabe ba? Gitraidor, gipriso, gitumutunguhan ang istorya, igsoon ha. So if that happened to you, naamon din siguro yung pamilya nga mag-traidor na to. Sige na Lord, I wanna become like you, Jesus. Dunay katuyuan ang Ginoo. And that brings us to the next foundation, which is, ang timuha sa Ginoo is that we will be Christ-like. Muna ang center, mga igsoon. If we want to become like Jesus, ang goal sa Ginoo, tinuha niya is Christ-likeness. Verse 29, to be conformed to the image of the Son who is Jesus Christ. So do not purpose to make our lives like Jesus. So yung meaning sa conform, ato din natin, paano mo na right? Conform means, kanang pagpahiuyon, no? Pagpahiuyon sa characteristics ni Jesus. It means to be shaped, hulmahon pata. I-mold pata. Dagan kay trabaho ba? Hagok. Pero God has a purpose in our lives, my son. Kaya ang tinuha mo gilay sa Ginoo, mamahimo kita niya, susama niya, and even to be transformed. So, ang conform means, tulong, aron kita mawala kayo sa iyo, law-law, kanya in English, may son. Conform ka naman, kita mo word na conform. Hulmahon, reikwana, i-shape up, reikwana, and this is the best thing, ma-transform ka, mausap ka, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Just like a clay, no? Clay nga, i-shape bitaw sa kanang pattern. So, ang pattern, who is Jesus, God is the one shaping us, mga igsoon. Pero duha na nakabuo, sometimes ang pag-shape ni Jesus, murag gentle kaayo yung pag-shape. Pero there are times na grabe ang pressure. Paul did not says, God wants everyone to become rich. Wala giingon. Wala. Kaya kita na ninguha magugta usahay, madato, which is not good. Labi na maduna gid kay mga tulong para sa imong self, nga mo prosper, para sa imong self, family, sa imong mga children. Why not? Strive
But what the Lord promised, seek ye first the kingdom of God. Usahay mapakyas na many times, diri mga igsoon, many times and many times. Pero again, back to foundation number 1. God has a purpose on everything. And then now, He's reminding us to be like Him. Christ-like. Dili man like. Christ-like, mga igsoon. Wala sad niingon si Paul na ang Kristohanon, easy-easy ang life, which daghan ang ay Kristohanon karon mga igsoon, complacent, comfort. So karon, padlumon ta sa Ginoo. Let us not be too much comfortable. Although God promised us to be comforted by Him, pero not to the extent, complacent na lang ta, comfort na lang per me. Let us all be aggressive doing the work of God. Na ay makita sa group chat ninyo, na dunay mga agtuan ng ministry, pataasog ka mo. Volunteer yourself, my igsoon. We've been praying to every Sunday, Lord, volunteer. Kapangugap na diri ang mga prayer warriors, mga igsoon. Kapangugap na. Gitagaan ang nagbagpo nga instrument, mga igsoon. And praise God for that. Ing-ana lang gid ang ato ang angay nga sayran, mga igsoon. God did not promise for us easy life. Kuhaan na. That is actually deceived by the works of the devil. Mubitaw no, na siguro ang trending karon, iba na. Nangata ko 100 ka buok cellphone. Muna mo giskutan kagabi ni si Karen Tustaas. Huwag ko kasabot. Di na magikuha na kabali-balim yung mga igsoon. And it's not that I am not, dahil ko na akong focus. Pero it's good na mupas na siya sa tuwang walls. But what I'm saying, influencers influence the other way, the worldly way. Easy man na, easy life. Di ba? 100 ka buok na kuhan? iPhone 17, which is 100,000. Gipakita pa niya na ito sa video, kaya na kung galing ka. Kaya na video ka, hindi ko kitaan na. Gipakita niya. Di kanyang sinudanan, na doon na sa tinguha, lugar dito. I have nothing against Ivana. Don't get me wrong, my son, but, you know, this is just connected with easy life ba? No? Hatag si Kwan, which is good, kaya she's very generous. Nano lugar dili, mugit to iyang bati. Kaya naa siya purpose. Pero ato karon isip ko na ito kung purpose sa Ginoo. Di ba? Hatag siya 100 ka phone, iPhone 17, sana all. Di, karagsan, imagine, 200 million views na siya. Di, limpak-limpak yung kwarto. So good sa kabakaba niya, yung plano, kabakaba, at tulin siya o Apple Store, pakita niya niyang pag-swipe, credit card, 5 million! Ayang gibayaran for 100. Kita mo? Wala. Naghanap tayo para mga youth lang. So, kita mo, nahilom siya karon kaya ang ending gibash. Wait, scary. Dito na ko na-realize na it's not really also easy to be an influencer. Muna niya kadagan ka ka-depress. Muna careful dito mga igsoon. Nga nga tungtungong karon we wanna become like Jesus kay He is the perfect example. Wala yung ito, daw be car. Pero saan ito car nagsugod? Thanks. Kung this, siguro naman, busy ka sa gabi. Ikaw din ko, kung saan may sunod karon niya? Nagka na kay gatang. Ano? Kung saan may sunod niya? Asan naman ang easy life niya? Pantay kita karon na ni. Kadungdong ka ito magmamangko ni. Nancy, patay na ni. Grabe mga igsoon, wala nagsaan ang Ginoo sa life. Muna nga, kung kanapit tayo ng mga trabaho na ito diri sa simbahan, maeskulahan, sa inyong opisina, pamilya, sige lang. Paningkamot na mga igsoon, kaya naglantaw man ang Ginoo, anak. And He will give us the reward and merit for that. Ayaw na gid
actually and this is also an experience and a life testimony in Dubai. Dubai is actually a very, very beautiful country. In fact, pag-ato dito ni Pastor, ang iyang ingon, ang iyang pagbati sa Dubai, murag blessed kay nga country. Kay murag daw ka ng peaceful, wala kay samo makita. And yes. Pero pag-ato na ko dito mga igsoon, naging unta kaayo kung madako dito. Easy kayong life dito mga igsoon. Gusto ka kwarta nga dali? Di na istoryahan. Kapag na mo sana. Ako pagyan isa na to, and many of those who are in Dubai expats, doesn't have family there. Ang mga binyo na inahin na kuhan, no? Easy life. Because they have families to feed here. Kauna-una sila, easy way, easy solution. But to God be the glory, my soul. Kung naagid ay kay kahadlok sa Ginoo, you will not be tempted of whatever offer in this world. Ano? Ang balaang spirito sa imong kinabuhi gatong buto-buto din na. Because that's how God is protecting us. Pero, anak ko, grabe nakigdeal ko sa Ginoo. And in fact, God has really ordained and answered everything I have desired in process, in progress while I was there. Muna, if I look back, wag ko nagmahay mga isura sa akong life, being there for 15 years. Because by the grace of God, He sustained me. Lamig na kay ambak, mga dato na ko. Pero wala po ko nagbasol ngayon suod sa ako ang nagian dito. Because God sustained me, He even answered my prayer, He even favored me, one step at a time. Grabe. Because that was not an easy life. Ni-go through ko mga igsoon, puyok ko mga barbar. Nagi ka ng kwan, kaya as a first timer mga igsoon, o ikaw OFW, sago lang sakit ka, napulong 20 mo diha sa isa kabalay, bed space lang ka, o ba, roam rag yun. In and out. And I know some of you are experiencing it here. But then, nalagi ko sa Ginoo, Lord, dawato na ako ni. In fact, isa sa akong churchmate sa AG, lipato lang ko sa balay, nakakita siya sa akong kahintang. Siya pa, ay, makita ng balay sa buwan. Kagayan, di po yung kadini. Kaya na, Charm, walay problema. Mumay gatag sa Ginoo, kaysa dito ko sa gawas matulog. Anak ka maayo ang iso. And then, one step at a time, of course, with your faith, na nagkamon ko nagtuban sa grasya sa Ginoo, pag-ampo sa akong mga ginikanan mga iso. Ilambo, hantod. Wapo na kaayo ang akong apartment dito mga iso. That was not an easy life. Even God did not promise an easy life. But His goal is to be Christ-like. Amen? Salamat kay Sister Jo for praying sa ako ang pagwali karon. Nadasig kayo ko. You know, sometimes it's good na dasigon ka sa imong igsuon. I prayed for you. Ingana, magdinasigay ka diri mga igsuon. Life is not easy, but with a one touch and with a one word of encouragement, that makes a difference. Christ-likeness ang dapat natin sundon ay igsuon. Amen? God instead promised to every believer to become like Jesus. So, anak mga igsoon na itong mindset, Christ-like, na i-purpose ang Ginoo, 2 strong foundations to become like Jesus. And He promised that God is working in every circumstance. Nonly, ang inyong circumstances karon. Oh, i-surrender sa Ginoo. Only, ayaw kaulaw sa iya. And He will do great thing in your life. That's what He promised. Kung nagtuo ka nga atong Diyos bakakon, nakana delikado. Pero kung nagtuo ka nga ang Diyos na itong matinudanon, panilni siya, istoryahi siya, Lord. Grabe naman kayo namang nahimpan, Lord. Spiritual ba ka ha? Emotional ba ka ha? Financial ba ka ha? Socially? Personally?
He works for the good. And He's able to desire for every believers na ma-Christ-like ka. Ang verse 8, magod mo Exxon, is a very, verse 28 rather, no? Mugin siyang popular kaayo nga verse. Especially kanang bitong magian sa mga believers na nagkapakit na ta, nagkalisod. Di ba, wanag kita, all things work together for good, and so on. All things work together for good. But the reminder right now, ang explanation di ay naadya sa verse 29. Niingon siya din ha. Diyan na please. 29, niingon siya din ha. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of God. But pasabot mga igsoon, the good is not merely about money. Wala dito. Lugar, maayo na lugar ta. Kung naka-jackpot ta, naka-bonus ta, happy Carabao December. The good is not merely nga maayo imong panlawas. Yes, thank God, maayo tang panlawas karon kay nakasimba ta. And we pray for those others na wala nakatambong tungod sa mga balatian. We will put them in prayers mga igsoon. Verse 29, ako lang yung i-highlight, i-emphasize din ako mga igsoon. Importante kayo ni. Kaya ni-promise man siya in all things, God works together for the good. Ano sa ang good lagi? Ang good din na mga igsoon is not all about the luxury of this world. Money, good house, good cars, taas imong sweldo, maayo imong career, ilado kay ka nga pastor, leader, member, maayo kay kamutagad left and right bisang asa. It's not about the good, mga igsoon. Na-promote ka, may kamudasig, it's not about that. Good, maayo na ang mga qualities. But the greatest good, God emphasized sa verse 29, mga igsoon, which is our strong foundation number 2, is that Christ likeness. The image of His Son. Wala pa man nakita sa imahe sa Ginoo? Nakita na mo. Pastor, nakita na, Pastor? Pastor Nilo, wala pa. But His Spirit is among us. Amen? Pero naaman siya yung mga description din ha sa ilang word na igsoon. So makita na nato, malagtaw na nato, mahulagway na nato, unsa ang character sa Ginoo. So again, sa unsa mga circumstance, experience nato mga igsoon, God wants us na ma-resemble ta sa iyaha. Unsay hitsura sa kinabuhi ni Jesus. Morning, atong hisgutan karon kay gingon man siya ang iyang tinguha nga mahimo ta niya Christ-like. Sige. Unsay hitsura ni Jesus sa iyang kinabuhi? Mapasayunon. Mahigugmaon. Tsapa, be answer? May nampuon ha? Maluluyon. Tsapa, mutuman. Ne? Faithful. Bisaya? Ma? Patinumanon. All of these qualities, mga igsoon, muni ang kinabuhi ni Jesus. Muni iyang gitinuha pamaliwat pa niya. Christ's goal, God's goal. Goal. Go for the goal. Amen? Jesus, mapasayunon. Abangat tas ginawa ning, natay mga pasaylo karong adlaw. Hindi na sa mga kauban nato. Masimbahan man, maeskwelahan, bisang asa na maadto na igsoon. Nga kinahanglan ang mga anak sa Ginoo walay kontra. Kaysa Jesus, walay kontra. Siya ang gikontra. Di ba? Siya ang gikontra. Si Jesus, walay kontra. Anong kamot na ni mga igsoon? Mahigugmaon. Dirigit na mga igsoon. Anong kamot na tabangan pas ginoan mahigugmaon. Usay may nubos Ginoo Lord, grabe, di kayo na may gugmaon. Huwag kayo pilit.
mabaho, maunsa na din na, nagay kong kusog. Kaya ako mag-mention as a person with ano yung kay ko, to be honest, ang gusto ko kakakainganin. Pero, nadayon din ako ang Ginoo nga igsuno at siya'y pili. Bisa ko sa ang iyahang nilantaw. Even na dito si pulong sa Ginoo, no, sa Bible, daghan siya mga na-encounter sa iyahang pag-ministry sa kalibutan. Hinaon mo yung anak ko, luta na maisuon. Mo-obey, mo-humble, kay mo man ang iyang qualities sa atong Ginoo maisuon. He showed compassion, and even they remain faithful binagin sa mga pag-antos natin. Kung sa nagtinuha sa Ginoo, He wants something of these qualities na mutubo in us. Na naman, di ba? Amen? Na naman ta. We are already in Christ. Pero mutubo pa ta. Mo yan di tinuha ko nagsuon. Kana ang gusto sa Ginoo nga makita usab sa atong kinabuhi. Kana bitaw kung ang bata, no? Ang bata, permi kauban sa iyang amahan, makakun po siya batasan sa iyang amahan. Amen? Oh, people often say, pariyugi na siya sa iyang papa, na kato na mga good qualities in the same way. Now, kung permi po sila uban, kita, ni Jesus, uban ang Jesus. Uban ta ni Jesus, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pag-Bible reading. Kapag po yung kaingon sa tuwa, lamuran, lagi na siya si Jesus. Di ba kaya siya ni Jesus? Ter, Brad, nakita lagi na mo si Jesus sa inyong kinabuhi. Nice kaya nga na, no? Na ang tinguha sa Ginoo, natuman. Kung niliwag, hindi ay ito ang mga anak sa Hillside Assembly of God Church. Dahil makabisita diri, napanalaginan. Amen? Nadasig. Amen? Apart ng mga gwapo-gwapa, ang quality sa mukha, kaanyag, kung atong ipagbabaw ang mga qualities sa Ginoo, ang mga kinaiya sa ato ang Diyos. Number 3, God uses trials to shape us. Kabalo naman taan ni mga igsuno, ginaot nga, andam ta sa ato mga pagsulay karong si manahuna. God used our struggles, mga pag-antos, aron kita mutubo. Dahil mga panahon masakit na sa istorya sa uban. I'm sorry if nag-post ko mga igsuon sa atong group chat. At ako mga pagdasig ko mga dawat tagpulong sa Ginoo sa kinsay mag-message diri mga igsuon. Mangayo ta kung kusog sa Ginoo mga igsuon. We are only servants here. Usay di na mo makontrol because we pray that God allow us to use your word, not us. Let us be strong spiritually, mga igsuon. This is one way to grow diri sa ato ang panibahon. Lisod, di ba? Lisod kaayo mga igsuon kung kita kurikan, kita mga igo, mismo kami igong na daan, in fact, hindi lang ako ng igsoon. Dili sa'yo, ako nagas na mensahe ng igsoon. Dahil ang tinuha sa Ginoo, kita mamahimok niya. Dili na mapuklit. We have to rebuke that in the name of Jesus. Let us not give up fellowshipping one with another. Stop looking at each other sa mga sayop, mga igsoon. This is not what God desires for these people. In fact, bago lang ako na nahibanaan ang desire sa Ginoo about Christ-likeness. So let us be strong. Kung ikaw na iyang pulong, let us be strong in the Lord. We are not perfect, mga igsoon. We are deliverers of His Word. Wala ka nasayod, kinsay na asay, dili unsa po nag-go through niya na sa Ginoo.
Muna, uno na to, kaugalingon mga igsoon ang atong pagtuo, especially kung makadawat ang pulong sa Ginoo. Amen? Mo bitaw nga, kaganina, anak ko kang Karen nga, wala pa yun ko napadala sa akong print. Naa na sa giusap ang Ginoo mga igsoon sa iyang inside because He knows us. Huwag ako kabalo. Naa siya gidungan. Pati si Casey, naglibog na ako, sabay na. Because even to the last minute that we are here, iyang pulong ang mga dumog. Busa, na ay matindog din mga igsoon. Dili ta magulang. Dili ta mapuklid. Kaya hapit na mabalik ang Ginoo mo. Ikaw na iyang mga pulong na apirmi. And we are grateful na makadugog pa kita sa iyang pulong. Na napay pagdamito ng Ginoo na samyaw sa iyang pulong. There will be a time. Mawala na gintanan. Because God will also allow that to happen. But for now, let us not be comfy enough as Christians. He did not promise, na ba sa Bible? He did not promise an easy life, nor a comfortable life. Kita, masakit na din ta, kumurag. Ako man siguro itong gipadungog. Yes, ikaw! Kitang tanan ang gipadungog din mga igsoon. Because this is His Word. Grabe ba? Grabe kaayo mo shape, mo mold, mo transform ang Ginoo. Di nato masabtan. But again, go back to foundation number 1, He has a purpose. Number 2, His goal for us, Hillside Assembly of God, is to be like Him. He's perfect, kita imperfect. That's why we need Him. Kaya aron na mo perfect siya sa mong kinabuhi. Aw kumutan ako, tao, puklid ko, dugay lang. Dugay lang sa simbahan pa lang sa AG. Pag-abot pa lang sa Dubai, daghan pong simbahan na itong puklid na. Pero mga igsoon, grasya sa Diyos, wa po ni undang. Nasakitan mo, sige, nahutay sakit di pa. And see what the Lord is doing to me now. To God be the glory. Masakit man, pero lahutay lang gihapon mga igsoon. The Christian life is about transformation. Sakit kayo na. Transfer ka ba? I-transfer sa mong old to new. Kaysa may kanala na. Wala igsoon. Pero the good news is we have the Word of God this morning. Amen? Sakit kayo mga igsoon, but I know God will heal every pain, every hurt. Daghang mga Kristohanon mo ingon mag Lord, kung sa'yo mo mabuhat ka na ako, kung sa'yo mo gusto akong buhatan, Lord. Pero siguro atong mga tanon na murag marang-arang kas dulungan sa Ginoo mga igsoon is unsa ang gusto nimo, Lord, na ako ang mahimo. See the difference? That is us. Di ba? Apil ko. Ngayon ko, Lord, what do you want me to do? No! Igno na itong Ginoo, perhaps it's a better question. Unsa ang gusto ni mo, Lord, na akong mahimo? Kaya imo naman kung ipadungog sa imong pulong, na nakay katuyuan, na gusto ka, na mahimo ming parihan nimo. God is far more interested mga igsoon sa akong character than our careers. Whatever our careers in life, He's not interested about that. In fact, He's the one giving us all this. Pero He's more interested sa atong character mga igsoon. Amen? Amen. Nadasig ba ito mga igsoon? Again, Paul says, we are conformed to the image of His Son. Ang goal sa Ginoo, dili lang kay iyat ang ipanalanginan, simbolo ka na sa Ginoo. Kanta kita, come bless the Lord, all ye servants of the Lord, di ba? But ang iyahag yung goal my son is to transform us. So ready ba na? Mapatransform? No.
Sometimes, magod, we ask the Lord mga igsoon nga, mula ito, what do you want me to do, Lord? Nagkaroon, kaya atuwa naman siyang naingay, atuwa na siyang nadunggan sa mga pulong. We can ask Him right now, Lord, kung sa'yo ang gusto ipahimok ka na. Number 3, God uses trials to shape us, mga igsoon. So, ang kaning mga pagsulay, consider it pure joy. Amen? Moto, nadumduman ako si Sister Nancy, mo giniyang ihawakan. Wala siya karoon for some reasons. But consider it pure joy. Malipayon yapon. Whenever you face trials. Muna nga, madasi ko may igsoon kung na makakita bitaw sa mga Kristohanon. Nga kung saan siya, uy, sa problema, kakalipay. Because they cannot understand the joy that we have in us. Is the joy of the Lord na nagpa-ligon ka nato. Amen? Trial produce maturity. So, kamo na ang mo-gauge may igsoon. Kung nangayigo ka sa mga pulong sa Ginoo, yawa ka kasagang, I think it's about time na mga tao pasaylo sa Ginoo anak. Kaya ang tumong sa Ginoo, nga mature ta. Mature din ta. Hindi ka mapabiling na grade 1, grade 2. Na grade 1 na po, balik na sa. Kanya, kinder na inoon. Kada kong katawanan, hindi kaya naman igsoon. In fact, sa trial ni Paul, mga igsoon, nag-ampo siya, Lord, kuhaan ni mga tunog sa ako ang flesh, na ma-remove ni siya. Pero grabe ka ang Ginoo, mga igsoon, gitubag si Paul. Gigna naman siya, my grace is sufficient to you. Grasya. Usay, di ba, muwampo ta, Lord, kuhaan ni ako ang problema, Lord, be. Kaya kadaghan na ng problema, anak. Pero kung sa'yo, hatag sa Ginoo sa ato, usbon niya ato nga kinaiya, mga igsuon. Mubitaw to pa ito na ko sa Dubai kay na-shock ko dito, kay ang culture dito, na sa office. I am not bound in the office. Sa akong unang nga job. Na-admin naman inoon ko mga igsuon, ganahan na ng admin. Magsakit akong mata, nagsikip akong tay. No. Naanan pa ko sa una nga, amo na nang ipakuan sa mga sekretary sa ABS-CBN. Lakaw na din may anak. Dito mga igsoon, gisulayan manggid ko. Ako mga trabaho una na sa office, boring. Kaya yan ko malipayon. But naan din siya yung purpose. Looking back 7 years, 10 years, master na kayong administrative. Moode na. If there are things you don't like, himuan ka sa Ginoo na imong mapaganahan. Because God changes the situation. He changes us through the situation. Amen? So, kanan ko, nag-research ko, kanang sa mga pinaka-kuan ng illustration, blacksmith, kanang bitong kuan, skilled na siya ng craft person, kanang tighulma bitaw o kanang mga stainless, sudlang? Sundang. Okay, sharpen ba o sundang? So, kung iyan ang i-sharpen, iyan ang ginagalang painiton. Niya, shape niya, no? Ang iron. Uy, kakapoy pa kaya na, sakit din ang maikson. Ay, araw na pag hulmaan na, pag butang atong init, inana no, pumada din siya. Magamit na din siya kasundang. Tama? Ha? Sunugod pa. O grabe ang proseso diyo. Di ba? So, ang blacksmith, katong skilled na craft person, ang iyang buhaton is iyang ibutang to sa init kayo nga kalayo. Then, iya pag inang strike, balik-baliko na niya datong lubog sa kalayo. Nga, dukdukon pa yun, kasakit, bigid na oy, kung sa tao ka na. So, katong iron, iyang gidugdog, iyang gipainitan, o gibalik-balik pa yun yan. Wala itong init, wag ito na-enjoy. Wala yun, wag yan siya na-enjoy mga igsoon. Ang process ba, dili enjoyable. Wala yun, why kalipay. But afterward, it becomes a useful tool. So, sama sa atong kinabuhi, mga igsoon,
Trials are not meant na mahuyang ka, di na ka mo fellowship, di na ka mo appeal prayer meeting, kay mula gini, mula gina. Trials are not meant for us na iyang i-destroy, not us. They are meant to shape us because even God is working in us to shape every believer. Usay pinakamayong baho sa atong pagtuo, mga igsoon, makita o muagi sa init na pagsulay. Amen? God is not destroying you na naay pagsulay. Pero iya kang gina-develop. So sama sa usa ka iron. Naghihimo sa usa ka blacksmith. Nung dumi na mga igsoon, ha? Kung naa ka sa kainit sa pagsulay, inita pa more sa pagpadasig yas Ginoo. Tanaw na to. Because number 4, God will finish your work. His work. Mo di ay nakapuyat ta, mo di ay muundang ta, mo di ay maluod ta. Kaya nga nung mga isuod, nagpadala ka sa mga pagsulay. Na naamaday, Ginoo di ay umuman. Usahay kita sa itong mga abilidad, sa itong mga nahibalaan, kaalam. Yes. And forgive us, Lord. Kami na yung tapos, Lord. Okay na kayo niyo eh. Kaya. Nagalakan. Pero ingon si Pastor Hangad, look to Psalms 121 atong prayer meeting. Look, lift up your eyes to the hills. My help cometh from you. Dasig mga igsoon, come to Wednesday prayer meeting. Ano na? Inana ka simple. Don't allow yourself to finish the work. Don't even be pressured. Evaluating yourself, mo magyapon ko atipay. No! You are the different person now. Hungong na sa kaaway mga igsuon. Lumi ang imong paganya ni diri, pag-serve sa Ginoo, pag-apilong mga fellowship, wa ka nitubo. No. Nitubo ta mga igsuon. Nitubo na ta. But mula gina, there are some areas in our life that needs to be molded, to be shaped, and even to be transformed in the image of His Son, Jesus Christ. Ang Ginoo gyud may igsoon wa gyud gihunong sa pagtrabaho sa ato mga kinabuhi. God will finish the work. Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Complete! Mission accomplished! To God be the glory. Amen? So kung sa una, sa puton ka, karon na agyapon, tuloy na yun. Okay, wala na siya, process man na. Sa una, dali na ka masakit istorya, masakit yapon karon, process man na. Ha? Usahay kita, dali na kumunong. Kita Lord, kapoy na, yes. Pautana ng pastor, karon paman mo, I'm exhausted. Kapoy. I'm exhausted and I'm honest. Physically, pero spiritually, amazing because of the grace of God and His strength. Oh, I gotta be true sa Ginoo mga igsoon. I gotta be true kay Pastor. Yes, I'm physically exhausted. Nagdalay ko ng Diyos kay itagaan pa ko niyang opportunity to share His word. Nakitang tanan madasig, walay exempted, walay kipalabi sa Ginoo, nasakit at tanan pero matubo ta. Amen? Ana ra mga igsoon. Dunay illustration, kung muagi daw ito og balay nga gitungod pagubutan awon, makita nimo diyang siminto, makita nimo din ang mga halobla, linasa, na mga kahoy, pero ang engineer, kabalo kung saan na ang pagkuman. Yeah. Kinsa may engineer sa itong kinabuhi karon, si Jesus, He will finish the work, not us. Na? Mausap na ang Ginoo mga igsoon. Usahay mo rin, buhat kaayo itong kinabuhi, gubot pas lukot. Anunggan ang ginaninyo dyan sa mga stasyonan. Gubot pas. Mura magkabwibs ito.
Gubot na yun kayo. Pero, He's our Prince of Peace. Ngayon, so, siya kahatag ka natong kalinaw. No? Ang Ginoo nakakita na sa pahuman nato ng mga obra sa kinabuhi. So, padayon na lang ta. Amen? Ang application na tumaysoon is kung ato ta og hospital visitation, which one? Atong last week, wala pa nakasimbalay. Pero God gave us an assignment sa ako ang uncle, na brother ni Pastor, magulang na niya. So, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo na naka-minister mi dito, napadawat na ko ang kanang mga amot kung si tawag anak, kay kato sila, si Judith o si Janice, mga igsoon. Mo sila ang mga murag asawa sa anak sa mga angkol. Okay? So, dagan mi istoryahan dito, to God be the glory na stable na ako ang angkol. Wala po dito siya ikuan, kining major na sakit. Ang iya lang is that, na siya mga existing conditions nga, di na siya kay kakita, bungol-bungol na siya, kanya, kanang iinom lang daw to siya, o kanang gatas, kaya murabag, kanang wa niya na sagang na mura na din natukan siya. So, mauna nga, kini, nagkapos yung ginhawa, from Matangad, the-emergency din siya sa medical hospital. So, nga na mga igsoon na maayo that God gave us an assignment. Niadto lang ni dito, ba nila ni Karen o ni Casey, wala silang Lucille because napod sila yung mga yatiman. But I could have like rejected that one tungkol sa akong kakapoy sa trabaho. Pero yan ako na, I know Lord that you will finish your work. Tanda namin sa hospital. So namuhat siya mga igsoon, intertwine ang mga service dito. Dalay mo ng Diyos, si Karen nag-pray, si Casey nag-lead. Anang pagkahapon, ay ko Lord, sa akong desk, sa ako ang idasig ni Lord sa akong angkol, pagkatulong sa akong mga relative. So He gave me the word in Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. I will strengthen you and I will help you. Daghan yung mga promise. Pagsulod na ako sa kwarto mga igsoon, ma-feel niyo ang bugat yun. Hadlok, kabalaka, dagpo para bakay bill. In fact, wala pa silang ipasulod pag-emergency kay kailangan 42,000. But that to God be the glory na ipanggamit ng Ginoo ng mga tao na nakasulod, naka-admit. So, ingana, pag umana ko sa service, to cut the story short, mga igsoon, the Spirit of God just urged me to lead them in sinner's prayer. Wala sila ganang, nag-chika-chika nino dito, malipay, kung pagsunod, marabag ka na. Wag ni pag-asa tanaw ni mo. Pero sa pulong to sa Ginoo mga igsoon, sa presensya sa Ginoo na nag-uban niya ito nga kwarto mga igsoon. Napupukabalo sa ako ang mga ipang yawin dito, basta kaya ang Ginoo na akong ipa-dasing nila. We were just there to comfort them, to encourage them. And it was God who finished the work. Kung dalay ko ng Diyos for the praise report. Amen? Pagpaka na ito atong buhay ng Diyos mga igsoon. Mga ingana simbalay, Wednesday prayer meeting, Friday equip na to evangelism, visitation, house din na. Hindi lang kailan na pagpagkaon, magdala tang bulang, magdala tang bisag-usang na prayer kay yan ako sa ako ang mga igagaw mga igsoon. Ako, igagaw ba ito na ako na wak may dalang ilihan. Kaya kalit-kalit ragit ni. Ang among dala, ang pulong rin yung Ginoo pagdasin ninyo. Ukirati, kay Pilipinista mo sa katulik mo. Di ba? Nagwali-wali po rin sila sa Pilipinista. Kaya mga tanang po sa mga Pilipinista. Wali-wali nila ito. Pero wali. Sige, magwali lang tinuod na wali siguro karon. Nga, to. No? Sabi ka na kayo soon. Magdala taong pulong sa Ginoo. Magdala taong prayer. Kung wala ang akong i-challenge sa simbalay, nag-impress sa Ginoo. Ayaw mo kabalaka mga igsoon. Na dahil mo bisita sa inyong balay, mga leaders, o sa mga members, mga department heads. Ayaw. Bahala na kagidlay ninyong balay niya. Ang importante na doon na tayo fellowship. Because God will finish the work in us. Amen? So, nga na mga igsoon, we encourage them. Among ipabati ang gugma sa Ginoo sa ilan. Hindi pa kayo sila nahirang aura. Not because kaya to me, no, it was not us. Kaya in fact, mura po qualified para po karoon namin na share sa mga pulo.
Pero it was the power of God na nakalahutay nila ito. So when we pray, naka-experience sila o peace, mas na nabalaka, murag na ka ng glory ba sa ilahang mga nawong, murag sumpunon kay pagsunod na mo, wapay panihapon, ya kalit na din niya po ilang panihapon, grabe, God's provision kaya pong tumayin sa di ba? So, ingana, no? Kung hinaot ang atong mga pag-ampo diri nga, may every ministry diri sa atong church, mga igsoon, become a reflection of Christ's love. Di? Sign sa love, di ba? Ano man? Okay? So, liko na ba ito atong pundasyon karon mga igsoon? For foundations on how to become Christ-like. Kaya mo naglisod-lisod kaayo eh. Gikan sa knowing that God has a purpose. God's goal is Christ-likeness. God uses trials to shape us. And God will finish His work. Conclusion. To be conformed to the image of God. Aron nga kini nga mga pundasyon, mga igsuon. Malipayon ta, malig-on ta, o makalahutay sa pag-ilamor sa atong Ginoo. Amen? Balik ta sa katong bata nga lalaki, anong utana, kinsa tong hulagway na itong nitapat siya mama, nawa na siya kaila, kung kinsa na itong nitapat niya nga naglingkod sa ilahang lingkuranan. Ingon ang bata, who's the man living with us now? Ang ako mga pag-ampo mga igsoon is that no one will ever look at our spiritual lives and ask, igsoon, kung saan na may nahitabo sa iyong pagtuo? Instead, we may say, kada tuig, kada bulan, kada adlaw, na mas mahisama pakita kang Jesus. Dili ingon nga ma-comfortable ta just because naatanan kang Jesus? No. Importante nga mahimo kang Christ-like. Amen? Challenge na to karon nga igsoon is, what has God made you? Unsa may nabuhat sa Ginoo sa imo. So before we leave today, pwede ba nato pangutan-on atong kaugalingon? Kung tan-aw ka sa imong pamilya, makita ba nila si Jesus? Anya na dayon. Kung tan-awon ka sa imong pamilya, makita ba nila si Jesus? Sa inyong trabaho, makita ba nila ang gugma ni Jesus? Kaya di ba sa opisina, I don't care, wala siya. Sakti siya. Wag ko'y pakialam niya. Di ba? Ingana man. Pero ikaw nga Kristohanon, na dunay qualities ni Jesus, makita ba nila ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi? Kung adunay pa sakiton, bisitahan ba? Yes, bisitahan. Pero pag bisita, mabati ba nila ang presensya sa Ginoo? Inanak mga igsoon. So, our greatest achievement mga igsoon ini nga iglesia na balay ni Jesus is not how much na sa atong na-accomplish. Daghan na kayo siya ipa-accomplish sa ato sa mga programs, events, and all. But how much have we become more of Jesus? Amen? So, sige, mga tata-ems, kamalan kong takadali, maybe 2 or 3 minutes. Let's bow our heads, my son. Let's try to refresh and recollect what the message of God this morning that you've heard. And let's pray patiently nga i-shape na sa Ginoo. Shape na sa Ginoo every day. Na walay undang because God is still in the process. And if God is still in the process, that means He is with us. And yung presensya mo sa So if there are things na gusto ni mo ipapray karon, pwede bang ka nga manilili sa Ginoo? Lord, gusto niya ko maliwat ni mo. Hindi naman nga, pwede ta mag-angkway. Kuha na ito ang atong kaugalingon, matag-usa. Magkahiusa ta sa mga pag-angko this morning. As our desire and prayer. Di mo na nasusama ni Jesus. Let's sing that song, I surrender all.
your life. Just but he wants to, pwede na ito, i-offer nila sa Ginoo, and you will make change. Today, not later, but today. Not even tomorrow, but today. If you want also to be refreshed, nga dawaton mo si Jesus as your Lord and personal Savior, come. Come to the front, and let's pray together. Praise the Lord. Praise Him, continue singing, playing that song. As we give chance na mag-reflect, and just come forward. If you need help from the Lord, if you want to be blessed more of the Lord, feel free to embrace His freedom. Feel free to experience His fresh love. Feel free to embrace who Jesus is in your life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If you want to respond, quick one, let's pray. My Lord, hindi na ako kaya on my own, but I need you, Lord. Just fully surrender myself, my life, my family. Sa imo, Lord God. Just raise your hands, praise the Lord. As an act of surrender, raise your hands to the Lord. In humility, keep singing the song. Oh, surrender, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, Lord, for your word this morning. Ginoo, tired ka kasing-kasing sa mga decisions, sa mga igsukod in this church, Lord God. Salamat that you are patient in shaping us every day, Lord God. And with that patience that we have, Lord, may it be na mga moments na Ginoo, madala sa pamilya, kawawan, sa mga personal Ginoo na iatubang karoon ng mga panahon na, Lord God. Salamat that even in our joys and trials, you are more making us like Jesus, Father God. Abagi kami to reflect your love sa mga panimalay, dini sa simbahan, O Diyos, and even sa community, sa Balulang, Father God. And may people of Christ hear your words, O God, and even see the light in us, Father Jesus. And thank you so much that your people receive it. Even, Lord, wag sila nagasugabot sa pag-forward, that ikaw, Ginoo, masayod sa ilahang mga kinabuhi, kay imuha silang mga kaanakan. Salamat for using me to deliver your word with love and grace, and even na ma-apply nila mo, Ginoo, sa mga kinabuhi from this day forward and even up until your return. O ginaot, Ginoo, kaninga pulo na amo ko ning ma-share na binakatong wala diri, even through text na madasig na mo sila, O God. Thank you kayo na ikaw mamuhat sa tanan, Lord, sa mga parts pa ni nga service. And this we all ask in Jesus' name.